Nagpulong ang mga Amerikano noong 1901 para pumili ng bayani ng Pilipinas. May listahan sila. Aguinaldo, masyadong palaban, X. Mabini, masyadong matigas ang paninindigan, hindi sumusuko sa kanyang prinsipyo, X. Bonifacio, too radical, X. At si Rizal, natipuhan nila. Dokumentado ito ha. Ito ay nakasulat sa librong Between Two Empires ng isang historiador na si Theodore Friend. Hindi ito chismis. Para maunawaan ang bigat nito, pag-usapan natin si Bonifacio. Siya ang nagtatag ng Katipunan noong 1892. Siya ang nanguna sa revolusyon noong 1896. Siya ang lumaban para sa kalayaan. Kalayaan sa kuko ng Espanya. Pero noong March 22, 1897, nagpulong ang mga revolusyonaryo sa Tejeros, Cavite para pumili ng lider ng bagong pamahalaan. Sa botohan, hindi si Bonifacio ang nanalo, kundi si Aguinaldo. At tumanggi si Bonifacio na tanggapin ang resulta. Inaresto siya ng mismong mga kasama niya sa Katipunan sa pangunguna ni Aguinaldo. Inakusahan ng treason at sedition at noong May 10, 1897 sa Maragondon, Cavite, binaril siya sa utos ni Aguinaldo. 33 taong gulang lamang siya noon. Noong 1898, isang taon pagkamatay ni Bonifacio, narating ng mga Amerikano ang Pilipinas. Si Aguinaldo mismo ang unang nagdeklara ng Rizal Day bago pa man opisyal na sakupin ng mga Amerikano ang lahat ng bagay. Pero nang opisyalisahin ng mga Amerikano ang Rizal Day noong 1901 sa pamamagitan ng Act No. 346, naging malinaw ang dahilan. Ayon kay Governor General W. Cameron Forbes na nakasulat sa The Philippine Islands, Rizal never advocated independence nor did he advocate armed resistance to the government. Kasi naman, ang bayaning ayaw sa revolusyon ay siyang perpektong modelo para sa isang bagong kolonisador ng mga Amerikano. Yun mismo ang gusto nila. At ayon sa historiador na si Renato Constantino, the American decision to make Rizal our national hero was a masterstroke. At ang mensaheng gusto nilang iparating, kung ang pinakadakilang Pilipino ay hindi nagre-revolusyon, ikaw pa ba? Hindi ito atake kay Rizal ha, nagbigay siya ng buhay para sa Pilipinas. Pero si Bonifacio, ang nagpaputok ng revolusyon, ang namatay sa kamay ng kanyang mga kasama bago pa man dumating ang mga Amerikano. At hanggang ngayon, walang ni isang opisyal na batas ang nagdedeklara ng sino man bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang tanong ay hindi sino ang karapat-dapat. Ang tanong ay, sino ang napili, nino, at bakit?